sabi mo, grabe si Lord. Grabe si Lord. Grabe. Okay na. It's a good problem. Siksikan talaga tayo. Amen. Boss na. Good morning. Pasok na kayo. Di ba nasa likod? Di ako ang tarangkating patapos sa Brother Atan. Ayan o. Alin na gusto nyo? Malaki na alog-alog o malaki na siksikan? Siksikan yun. Alam mo bakit pasiksikan ng apoy? Makinig, hindi ka mas maglalagay. Kaya huwag kasi huwag ka nalayo. Huwag mong papakyan kami mga bulong sa katabi mo ha. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. At bago ko kalimutan, ngayon pa lamang ay aking kinocongrats ang nakapagtapos ng moving up o tawag ni Khalid yan ay completers. 7 lesson at meron pa kayo 7 lesson. Amen po ba? So, dati sila ay nasa 28. May drop out na siyam or 7. Basta maraming drop out. Pero 19 po sila ang magtatapos maya-maya. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Sabi mo sa TV mo, iba ka pala talaga. Iba ka pala talaga. Diba? Pero iba akala mo si Kuya Harrison ay gagraduate ang Kuya Harrison. Yes! Yung paayaw na ay gagraduate pala yan. Amen. Kaya nyo doon 17 verse eh. Amen po ba? Okay, pagkitutok na po sa kanila. Medyo ayaw kang umangin. Kapag po sila. Okay, ang ating topic ay part 4. Hindi yung ating topic. Pati damit po, hindi damit po, no? Okay. The Spirit of Discernment in the Kingdom of God. Part 4. Ayun po ba? Mahilig po talaga ang inyong lingkod, ang inyong pastor, mahilig po ako talaga mag-series. Kasi gusto ko maunawaan na hindi kayo uuwi ng hindi naunawaan. Amen. Diba? Kasi mga tabi. Pero bakante pa po ito isa ha. Bakante pa. Amen. Parang ito. Hindi pa pala ako pag-ibig ano. Okay. Mag-start po ako doon sa pinakahuli bago ako balikan yung pinaka-umpisa. Irish, sabayan mo ako. Sa pinakahuli tayo umpisa. The spirit of discernment is your strongest weapon in the last days. Sabi-sabay nga tayo. The spirit of discernment is your strongest weapon in the last days. Because in the last days, sabi ko in the last days, pakinggan niyo paigi, ang pinakamatinding kalaban ng manampalataya is deception. And the deception is rampant. Hello. At nung sa mga leaders, nung kami nag-mentoring ng D3, ng mga leaders, mga elders, pastoral staff, at pinag-usapan namin dito yung word na love the Lord your God and watch yourself. Sabi, watch yourself. Bantayan mo yung sarili in this kind of spirit because the last agent na papadala ng kaaway is the spirit of deception. Kaya sinabi sa Matthew 24 verse 11, even the very elect shall be deceived. Kahit yung mga lingkod na manampalataya na nadadaya. Nakikinig, why? Sabi, why? Why? Because the last agent is deception. And deception is rampant. Ibig sabihin, matindi ito. Nakikinig po ba kayo maigi? That's why, sabi mo, that's why. May nagpapastor sa iyo. Makinig, that's why ka mo, dapat may nagpapastor sa iyo. Alam mo kung bakit? Kasi pag walang nagpapastor sa iyo, nakikinig ka lang. Kung kanino-kanino, makinig, delikado yun. Kailangan may mag-open sa'yo ng scripture. And the scripture will become clear to you. Amen po ba? Amen.
Pakiramdam ko, labig na naman sa unahan. Nakikita niyo tumutulo na pawis. It's a permanent leaking. You know? Amin po ba? Kasi, sabi ni Pastor, kita daw ako sa ano. Yes po. Kaya may maganda may asawa nagpapaalala. Amen po ba? Amen. Mga asawa, anong trabaho nyo? Tumukod. Tukuran. Right? Hindi itulak. Tama po ba? Nakikinig? Hello? Nakikinig po ba mga asawa? Tinukuran ka ba kagabi? Ha? O tinulak? Tinulak. Parang gusto ko yata isabihin. Sige, Erson. Amen. 10 out of 10. The reason people speak against the Bible is because the Bible speak against their lifestyle. 10 out of 10. Kaya yung mga tao, maraming sinasabi patungkol sa Biblia, patungkol sa nagtuturo according sa Bible, because the Bible is speak against their lifestyle. Tama po ba? Nakikinig po ba kayo? Sabay-sabay ka natin, 10 out of 10. Wala. Alam mo, di pa kayo nakakain or nasa spirit room pa kayo. O, 1, 2, 3, go! Ayaw ko ng ganyan. Nakasi. Amen. Ay ba, nahirapan ako sa iyo. Alam ko po, hindi ka tulungan ko sa akin. Dito kayo, baka kayo. Yan. Puro ka. Puro ka dito, yan. 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 Praise God. Sino gusto makalipat na sa malaking building? Maghagay kayo at mag-tights. Simple lang naman eh. Di ba, General? Gusto nyo? Wala nang pagkagyan eh. Sa po, pamatayan rin natin. Amen po ba? Amen? Yan po yung katotohanan. 10 out of 10, the reason people speak against the Bible is because the Bible speak against their lifestyle. The Bible will offend you. Makinig. But the offending message is a sign na mahal ka ng salita ng Diyos, mahal ka ng Panginoon. Magkaiba po ang pag-offend ng mundo sa pag-offend ng Lord. Ang mundo, pakikay-offend, makinig. Grabe, papahiya ka. At ang mundo, pakikay-offend, yung mga ginawa mong hindi kaya-aya, makinig. Ipapaalala niya sa iyo. Pero pag ang Lord, in-offend ka, one at a time, makinig. Sasabutin ka niya ng love. Because the offending message, galing po yan sa love. Hindi po yan galing sa makinig. Hallelujah. Hindi po yan galing, makinig na ayaw lang sa iyo ng Lord. Because para magamot ka ng Lord, makinig. Kailangan niyang makinig. Hallelujah. Gamutin yung sugat. Nakakita na kayong sugat na medyo pag ginagalaw mo yan, masakit, right? Pero habang ginagamot mo, makinig. Anong pinagagamot natin? Betadine, no? Akala ko nalagyan mo ng alcohol. Masakit, di ba? Paano mag-kill ng germs? Alcohol. Masakit, right? Pero habang tumatagal, makinig, nabihil. Amen. Yan po ang trabaho din ng pastor. Sabi yung trabaho ni Pastor Sally is to offend you. But the offending message, makinig, is a sign that Jesus loves you. Amen po ba? Tuloy na natin. Spirit of discernment, balik tayo sa number 1. Spirit of discernment in the kingdom of God is to empower more of Christ-like character. Sabi ko, ang pinaka-strongest weapon natin in the last days is the spirit of discernment. So, hindi lahat na napapakinggan natin at nakikinarinig natin sa social media at kung sino-sino mga makinig, ay kukunin natin. No, it's not, hindi dapat gano'n. You need to become Berean church. You examine the scripture, you examine the context. Kagabi pinag-usapan namin yung to be a good steward. Tama? At kagabi may nag-chat pa sa akin na, Pastor, ito po yung ito yan. Sabihan nga yun. Kasi malangit nawa siya. Sabi po ba? Do not pursue success. Sabi mo, do not pursue success. In the realm of the spirit of discernment, do not pursue success. It will run from you. True success can only be achieved by following the laws and principles and the will of God
only give what it needs. It will come to you and it will be chasing you. Sabi mo, don't pursue success. Pero hindi ko sinabi na hindi ka magtrabaho. Ha? Pero yung mamatay ka kakatrabaho, questionable yun. Nakikinig po ba kayo, Mikey? Hindi ko sinabi na hindi kayo mag-aral kasi gusto ko lahat kayo maging mga professional. May anak akong attorney, police, ano ba yan? Fireman, ano pa? May anak akong teacher. Lahat kayo nasa 7 sphere. Sabi ko, gusto ko lahat kayo makapagtapos ng pag-aaral. Merong dentista, doktor. Tama po ba? Hello? Hindi po tayo kulto. Kasi pag kulto yan, huwag ka na mag-aaral, wala mang pakinamang yan. Mali. Nakikinig po ba kayo, Mikey? Kaya ang dalangin ko sa mga kabataan na sa unahan po ito, makapagtapos kayo lahat sa pag-aaral. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Sabi mo, do not pursue success. Do not pursue success. Okay? Every time you do the laws and principle of God, trabaho ng Lord na gawin kang pagyamanin ka. Amen. Hindi ako magsasawang paalala sa iyo ito. Hello? Kaya nga, ang salita ng Diyos, pag may prinsipyo ka sa buhay, ang salita ng Diyos may prinsipyo rin. Pag nagkabanggaan yan at pag hindi ka nang pakumbaba, makinig, tatamaan ka. Amen. Wala akong kausap. Amen. Don't be successful in the wrong assignment. Maraming manampalataya, they are successful in the wrong assignment. We need to become successful in a right assignment. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo? Pakita mo na natin. Idadaanin natin. Joshua 1 verse 8. Tingnan niyo po. Papakita ko lang sa inyo. Para sabihin niyo naman ano bang trabaho ng manampalataya? Ano bang trabaho ni Joshua that time? Ang sabi, Joshua, keep this book of the law always on your lips. Sa isang salin, on your mouth. Meditate on it day and night, so you may be careful to do everything written in it, that you will be prosperous and successful. This is a definition of successful. Every time you meditate, Scripture. Every time you obey Scripture, the laws and principles of God, ang sabi ng Lord, and you will become prosperous. Not just successful, but prosperous. And what? Successful. Amen po ba? Amen. Sino dito gusto maging prosper ang kanyang buhay? Maging successful? Makinig. First thing first, always meditate the Scripture. After you meditate, obey the laws and principles. Amen po ba? Sabi mo, how to become successful, Pastor? Mag-enroll ka ng discipleship one. Para mas manawaan mo. Amen po ba? Amen po ba? Hello, mag-enroll ka. It's a foundation. Kasi pagdating ng discipleship 2, makinig, it's talking about kingdoms. Amen po ba? Yung di nyo naunawan about kingdom, o dito madadaanan natin lahat. Amen. Amen. Again, enrollment is open na ngayon. Amen. Mag-enroll na kayo kasi pagbalik kong 26, resume ng class. Amen po ba? Palagpak kay Lord. Anong ating job? Is not to become successful. Pag ginagawa mo ang kalooban ng Lord, sabi mo, pag ginagawa mo ang kalooban ng Lord, ang laws and principle ng Panginoon, hindi maaari na hindi kanya pagpalain. Listen, si Abraham, makinig, hindi sa isip niya, makinig, hindi para sa pagpalain ng isip ni Abraham ay sundin ang kalooban ng Lord. At habang sumusunod siya sa kalooban ng Lord, makinig, ang Panginoon naglalapit sa kanya ng mga king. In fact, yung mga king, binibless si Abraham. Hello. The moment, every time you obey God, sabi mo discerning. You need to discern ano ba ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Matthew 6:33, alam natin yan. Ang sabi, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, right? Pero pakibinugan na Irish, pakihabol ako, ha? The word seek means to pursue, to learn, to study, and to immerse. Yan ang word na seek. Amen? The word seek first, to pursue, to study, to learn, to immerse yourself. The word first means to prioritize. Pakibilog din. Okay, lagyan nyo ng kulay, blue, yellow, green. Amen po ba? The word seek first. The word first there means prioritize. The word seek means to pursue, to learn, to study, to immerse yourself. Amen. And the word, sabi mo the word what? The word His. The word His what? Sinong His dyan? Amen po ba? His kingdom. The word kingdom means King's domain. And in the kingdom of God, makinig,
there's a king. That's why the Bible is talking about the king, the kingdom, the constitution, the citizenship, and the currency. Spain. Amen po ba? Kaya sabi ko, anong tayo religious pa? Listen, alam na natin, unahin mo ang Lord every Sunday. Mali. Di ako sasawa ipaalala sa iyo ito. Sunday is Thanksgiving Day. But between Monday to Saturday, you seek God. You seek first God and His righteousness. Amen po ba? What is righteousness there? Righteousness means the laws and principle. The word righteousness means right living. Lawak po niyang pang-explain ko po sa inyo. Pero by the way, yung series ng Kingdom nasa Discipleship 2. Pastor, ilang buwan yan? No, it's not ilang buwan. 2 taon at kalahati yun. Amen. Amen po ba? Sige, pagbigyan ko na para medyo galaan kayo pag-enroll. Born again, makinig, is a starting point. Pero pag babasahin niyo sa Bible, makinig, marami nagsasabing born again, hindi sila naka-enter, hindi sila naka-see. Kaya pagkatapos mo ma-born again, you must see. Review para sa iba. Pagbigyan nyo na pa, okay lang ba? Nung ipinanganak si baby, makinig, nakakita ka agad ba yan? Maraming manampalataya na born again kuno, pero hindi pa sila nakakita. So pagkatapos nila ba-born again, next mangyayari is makakita. To see. Right? Pagkatapos nila makakita, makapaglakad sila to enter. There's a 11:30. There's a 13th topic about living in the kingdom. Amen? Amen po ba? Amen. Naunawan niyo ako. So, kaya minsan may nagtatanong, Pastor, born again na ako. Yan. Pero ang pastor parang hindi pa rin ako nagbabago. Kasi nung born again ka, pero you don't see. If you don't see, you don't appreciate the beauty, the things. Amen po ba? Walang kausap. So, sabi ko sa inyo, mag-enroll na. Amen. Amen. Sino yung nag-enroll na? Pakitas na. Rika, Makoy, sino pa ba? Sino pa? Ano? Ito, nag-enroll na si Rika at Makoy. Amen po ba? Parapan natin ang Lord. Tuloy na natin ito. Amen. That's why in the discerning spirit, you need wisdom, knowledge, and understanding. Because for the discerning spirit ay mag-operate ng tama, makinig, ng accurate, kailangan mo ng wisdom, ng understanding, at saka ng knowledge. Let's read this. Basa, Proverbs 4. Let's read. Proverbs 24:3-4. Read. By wisdom and understanding, by knowledge, ibig sabihin, by wisdom, through wisdom. Second New King James Version, through wisdom, a house is built. Kaya pag wala kang discerning spirit, makinig, the houses cannot build strong. Amen po ba? Kaya yung discerning spirit, makinig, dapat ang palaman niyan, kargado yan ng wisdom, ng understanding, at saka ng knowledge. Amen? What is knowledge? Come on, help me. What is knowledge? What is knowledge? Knowledge is information. Ngayon, nakareceive kayo ng knowledge, right? Amen. Hello, nakareceive kayo ng knowledge. Amen. What is understanding? Comprehension. Understanding means comprehension. What is wisdom? Application. That's why napaka-importante. You have knowledge, information, understanding, comprehension, wisdom, application. So, ang crucial dyan, understanding. Hindi maging accurate ang pag-apply mo sa buhay ng paglakad mo sa Diyos pag hindi mo naintindihan. Amen. Tandaan nyo lagi ito, nothing is yours until you understand it. That's why the job of the pastor, para makita mo ang iyong congregation o ang mga bawat isa ay lumago, ang job ko is paulit-ulit paalala. Understanding is crucial. Hanggat hindi mo naintindihan, makinig, hindi magiging sa'yo yan. Nothing is yours until you understand it. Kanino ko yan lagi sinasabi niya? Si Dr. Miles Mundo. Sabi ni Dr. Miles Mundo, nothing is yours until you understand it. At habang pinapakinggan mo siya, oo nga,
Kaya hindi ka ba nagtataka for how many years ka born again? Diba? Yung pangunawa mo ay, yung knowledge mo ay kakapinagot because marami doon hindi mo kasi naunawaan. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Paano mo nalaman na ikaw ay nag-grow sa wisdom? Understanding and knowledge? Kagaya na ganito. You bring your Bible, you bring your notebook, and you focus mo kay Lord. That's the, isa po yun sa sign na ikaw ay gusto mong magamit ng Lord. Amen. Amen. Scripture po ba? Sabi dyan, through wisdom a house is built. You are the house. Amen. Huwag kayo maghanap ng ibang bahay. Through wisdom, the house is built. And by the standing is established. Na-built na yung bahay which ikaw. And then may established pa which ikaw. Amen po ba? Amen. And then pag ikaw ay na-build, na-established, next, anong sabi? Beautiful treasures. Amen po ba? Ano sabi dyan? And by knowledge, the rooms are filled with precious and pleasant riches. Amen. Sabihin mo wisdom. Wisdom. Kaya po pala ng wisdom. Kaya yung mga totoong may wisdom, ina-apply nila ang kanilang papakinggan. Amen. So hanggang ngayon, nakapakinig na kayo ng mensahe sa loob ng sa isang taon, mayroong 52 weeks. Pero hindi mo ina-apply, makinig. Makikiraan, pangmangga. English, mas maganda sa English, foolish. Pagpalagyan na natin ang NES, foolishness. Tama? Kaya yung matatalinong, makinig, matatalino, sabi matatalino, yung napapakinggan nila, ina-apply nila. Amen. That's wisdom. Marami hanggang knowledge, nag-stop doon. Yun ang problem. Pwede tayo magkaroon ng information. Pero pag you don't put it up to application, makinig, mangmang. Parang ikaw yung, makinig, yung taong nagtayo ng bahay sa buhanginan at dumating ang bagyo at ang bahay na tinubusang nawasak. Pero yung taong nakinig at in-apply at itinayo sa batuhan, preparing kay Christ, dumating ang bagyo, pero yung bahay na ito hindi nawasak. Amen po ba? Sabi mo, wisdom. Wisdom. Sabi mo, pag may bahay ka, saan mo itatayo? Sa ilog o sa tabi ng daan? Ha? Saan? Sa bahay. Pero sa bahay nyo, pupatong natin ng isang bahay. Amen po ba? Walang pa kay Lord. Ayaw natin. Sabi ko, ayaw natin. Amen. Sabi mo, Pastor, gusto kong Pastor lumalim sa wisdom. Proverbs 4 verse 5 to 7. Read. 1, 2, 3, go in. 1. Basa. Get wisdom. Get understanding. Do not forget my words or turn away from Kaya mo them. na. Kaya ba sabi? Get wisdom. Kung meron kayong i-aim every pag-attend you get wisdom. Amen. Hallelujah. Get wisdom. Get wisdom. 1. Get understanding. 2. Do not forget my words or turn away from them. Huwag kang lalayo. Huwag mong tatalikuran. Next verse. Do not forsake Wisdom. wisdom. Huwag mong pabayaan. Do not forsake wisdom. And she will protect you. Kaya pag yung mga manampalataya may wisdom, makinig, you always protected. Amen. Wala akong kausap po. Amen. Sabi ko, pag ikay may wisdom, you always protected. Amen. Hello? And she will protect you. Love her. And she will watch. And she will watch over you. That's wisdom. Amen po ba? Amen. Nakikinig po ba kay Maigi? Amen. Kaya yung lahat na may wisdom, and she will protect you. Love her. Mahalin ng wisdom. Next, 7. The beginning of wisdom is this. Get wisdom. Sabi ko, get wisdom. Every Saturday, every discipleship 1, discipleship 3, you get wisdom, you get understanding, you get knowledge, right? Kaya ang sabi rito, the beginning of wisdom is this. Get wisdom. Kahit sabi, go. Kahit ka, though it goes all you have, get understanding. Amen. Kahit magtos pa ito ng lahat ng kayamanan ko, I get wisdom and I get understanding.
Amen. Amen po ba? Amen. That's why listen, hindi kami nanginayang ang church na ito. Hindi kami nanginayang na nagbayad tayo ng 28,000 last seminar. Amen? Galing kaming naggalan ng mga young people. Ngayong August, magbabayad ulit kami. Kaya lang naging 10 kami ngayon. Amen? 10 na kami ngayon. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Amen? Kasama doon si Saidi. Kaya lang bayaran na mamaya. Amen? Ng pre-rich. O, bilangin nyo. 3,000 times 10. Magkano? 30. 30,000. Hello? Napansin, anong pinagkaiba na pag binabayaran mo ang iyong pinapakinggan? Nakikinig ka at dala mo ang mensahe, right? Para pumunta ka ng SM. Di ba nagandahan ka sa jacket, sa night, o kaya sa Kobe 24? Okay, hindi pwede magandahan ka lang sa mensahe, you need to pay. At pag binayaran mo yan, madadala mo yung damit. Pero pag tinignan mo lang yan, nag-speedy shopping ka lang, makinig, nakakasama ng loob. Kaya mayroon pumunta sa SM na walang bibilhin. Sabi ko, mayroon pumunta sa SM na walang bibilhin. Kaya pag gusto ko sa SM, kasi ang ganda ng oxygen doon. Di ba? Di ba? Gusto mga, di ba? Makinig. Ano ko sasabi? Pag yung message ay hindi mo binabayaran, you pay the price. Makinig kayo maigi, babastahin mo lang. Pero when you pay, pag binabayaran mo ito, makinig. Anong pakiramdam nyo pag nagbayad kayo ng 3,000, tapos natulog ka lang, walang dating, di ba? Kaya pag nagbayad kayo ng 3,000, nakaupo namin, hindi ganyan, umupo namin dulo ng puwet, nagsusulat. For 3 days, nagsusulat kami. And how I pray na marami sa inyo dito ay makasama ko in the future sa mga ganitong seminar. Amen. Amen. You need to pay the price. You need to pay. Amen po ba? Though it costs everything. Ano? Though it costs all you have. So all you have. All Get you have. understanding. Because hindi magiging accurate ang pag-apply mo sa wisdom if hindi klaro ang understanding. Amen. Amen! Amen. Makinig. Teacher JB, di ba alam mo kung sino nag-aaral ng mabuti sa estudyante mo? Di ba? Makikita mo yan eh. Yung hindi nakikinig, itlog talaga. Itlog. Yung nag-uusap-usap itlog siya. Pero yung nakikinig, kaya di ko akalain yung top niya, yung top 3 ngayon. Matatahimik-tahimik lang, pero nakikinig. Top siya. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Amen po ba? Matindi yung pinakatapuan. Amen. Nag-aral pa ito sa Harvard, California. Harvard, California. Saan kayo? Amen po ba? Tuloy. Sabi ko kanina, nothing is yours until you understand it. Kaya sa inyong pag-upo, pilitin nyo, Lord, give me, Lord, gusto ko Panginoon maunawaan. Amen. Sabi mo, Lord, gusto ko maging parang kagaya ni Pastor. Kasi kagaya din nyo ako, nagpasimula po ako makinig. Pag may nagtuturo sa amin, bisita pa galing mga ibang bansa, sasabi yun na galing nyo magturo, tapos ako nagwawalis ako doon sa likod. Sabi ko, grabe, galing nito magturo. Sabi sa loob ko, gusto ko yung maging kagaya niya. Kaya lang, Rika, sabi ko, imposible. Pero bakit? Kasi noon, hindi ako nakapagtapos pa ng high school. Nakapagtapos ako ng high school, year 2015. Kami kolong ang batch ng ALS na nakapag-graduate ng high school. Amen? Hindi ako nahiya dyan. Proud ako. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, tinitingnan ko yung sarili ko. Sabi ko, parang hirap. Pero alam mo kung makinig. Sabi mo, alam mo? Alam mo? Kung bumulong ka ng ganon, napakinggan ng ni Lord. Diniposit na sa iyo. Amen. Ang ibig ko sabihin, yung desire. Makinig, sabi mo yung desire. Yung The moment desire. you desire, nakadeposit na kagad sa iyo. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin. And true enough, natapos ako ng pag-aaral, and then ngayon tapos ako ng AD Theology, at itong October, magtatapos ulit ako ng AD Theology. Amen po ba? Amen! Pero lahat po yun is all by the grace of God. Amen po ba? Amen. I am what I am because of the grace of God. Amen! Do not love the world. Kaya nga dapat maging discerning ka. Do not love the world, nor the things in this world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Do not love. Amen po ba? Some version, Pastor, 1 John 2:15-17. Kaya sabi ko nga kanina, makinig, nothing is yours until you understand it.
Sabi mo, kaya? Review again ito. Bago kami umuwi mag-asawa sa Mindanao. Kaya bumagsak si Adam and Eve sa temptation. Pakilagay nga dyan, Micah. And deception because of this. Kaya sila bumagsak. Ano-ano yung tatlong top na nilagay ko dyan? Number 1, unbelief. Unbelief. Number 2, disobedience. Number 3, lack of discernment. Ang lack of discernment, listen, is a sign, makinig, that you don't understand the instruction. Naalala nyo ito, like ako sa isa, Pastor, pambihira. Parang lagi nagre-reset sila, lagi ko lang pinapaalala. Because makinig, alam niyo ba pag ikaw ay sinasa puso mong message, madali mo maintindihan. Pag sinasa puso mong instruction, madali mo maintindihan. Amen. Pero pag binabasta mo lang, no, makinig, hindi mo talaga ito maunawaan. Hello, nakikinig po ba kayo maigi? Ulitin ko again. Kaya bumagsak si Adam and Eve sa temptation and deception because of this. Kaya nga, ang unang kasalanan hindi, makinig, hindi disobedience. Ang unang kasalanan is unbelief. Because why? Klaro kasi ang instruction. If kakainin nyo ito, surely you will die. But because of their unbelief, nakikinig po ba kayo? Para mas klaro, tingnan nyo kailangan ulit ng practical para mas muna ninyo. Saan? Di ba nakakainis yung ganito? Makinig, kung saan nakalagay huwag magtapon ng basura, doon may nagtatapon ng basura. Klaro ba yung instruction may multa pa daw may budget pero nakita mo tambak ang basura? Bakit nagtapon ng basura? Kasi for their unbelief, di naman sila maninigil. Hello? Nakikinig po ba kayo maigi? Yes. Kaya kung saan mayroon nakalagay karatula na huwag magtapon ng basura, doon nagtatapon ng basura. Tingnan niyo po yung mga Pinoy. Kung saan may pedestrian, hindi doon sa pedestrian dumadaan. Sa highway na daan. Tapos pag nabangga, galit pa. Nakikinig. May overpass, listen. Ayaw mag-overpass. Ano kung bakit? Nakakapagod daw. Alin mas madali? Mamatay ka kaagad o mapagod ka muna? Nakikinig po ba kayo? Mas makakapagod. Hello? Kaya makinig. Dito sa atin. Lahat kayo makinig. Mag-overpass. Hindi nagbibiro yung sasakyan. Hindi kayo robot. Amen? Pero ngayon nakikita ko na yung mga leaders kayo. Yung isa nakita ko pagdating namin, uy, bumaba yung isa. Very good. Amen. Ano po ba? Unbelief. Nakikinig. Kaya kayong mga boss, makinig, pag nagbaba kayo ng rules, tutuhanin ninyo. Hindi pwede yung keme-keme lang. Amen. Di ba? Terminology ni Kayo, yung keme-keme lang. Rules is rules. Di ba, Ben? No. May keme pa na. Nakikinig po ba kayo? Tingnan natin again, para review. Sabi mo review. Sabi ko nga, kaya bumagsak si Adam and Eve sa temptation and deception because of this. Lack of discernment is a sign that you don't have wisdom, understanding. Tama? May knowledge na sila, Brother JB. Pero wala silang klarong picture ng understanding. Amen po ba? Balikan ulit natin ito. Alam ko, di ako nagsasawa paalala sa inyo dito kasi nangyayari talaga ito. Tingnan niyo po, sa iyo po pakikinggan. Yung mga demonyong yan. Mga demonyo. Sabi mo hindi ikaw Ikaw Hindi. Genesis 2:15-17. Read. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Anong trabaho ng Lord? Pagyamanin ka. Anong trabaho ng Lord? Gawin kang successful. Amen. Anong trabaho ng Lord? I-bless ang iyong mga kahayupan. Hindi yung mga inalagaan mo. Tingnan mo, nag-misinterpret nila naman ako. Di ba? Di ba? Kaya nakatino kay Brother Ray kasi maraming alagang baka, tinalaga mo baka. 7. Pito. Ito yung malahog ito pala. Ang dami pa alagang mga kahayupan sa silangan. Amen po ba? Yun naman talaga yung Tagalog, di ba? Hindi mura yun. Sa Tagalog, yun ang pinaka-Katagalugan, right? Di ba? O gusto nyo tayo nalaot pa, lulundo, yung malalalim na Katagalog, di ba? Gadapwat. Tama po ba? Amen po ba?
Nakikinig po ba kayo? Amen. So, ang sabi ng Lord ay, ang trabaho niya upang ikay pagyamanin at pangalagaan. Klaro po ba? Kaya Amen. malakas ang loob kong sabihin sa inyo, hindi mo trabaho para magpayaman. Amen. Ang trabaho mo, sumunod kay Lord. At ang trabaho ng Lord, pagyamanin ka at alagaan. Anong trabaho ng unang tao? Ang sabi, let us make man upon our image, upon our likeness, and let them have dominion over the fish. Let them. Yun ang trabaho mo lang. Amen po ba? Let them. Pero ito ang trabaho ng Lord. Amen. Basa, kayo magbasa nga. Anong trabaho? 15. 1, 2, 3, go. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa kalimutan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Klaro po ba? Mula pa sa pasimula. Kaya sabi ng Panginoon, repent for the kingdom of God is at hand. The word repent means to return. The word re means to return. Makinig. Re means to return. Pent means to go back to the original plan, purpose, and intent sa iyo ng Diyos. Ito ang original intent ng Lord. Hello. Nakikinig po ba kayo? Amen. That's why the word repentance hindi nang basta kayo nanginginig sa iyak o ano. You change your mind. You change the way you think and you repent and you go back to the original plan, purpose, and intent sa iyo ng Diyos. That's the word repent. Sabi mo, hanggat hindi nagbabago yung isip mo, ganyan ka pa rin. Na kasi hanggat hindi nagbabago yung isip mo, Hindi nagbabago yung isip mo. Ganyan ka pa rin. kaya trabaho ko ngayon. Makinig, sinisilid yung isip na yan. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Hello. Nakikinig po ba kayo maigi? Amen. Sa'yo magpabago ka na, darling. Bago ka na, Sa'yo magpabago ka na. darling. Nag-graduate ka pa naman. Amen. Nothing is yours until you understand it. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa lamanan ng Eden upang pagyamanin at pangalagaan. Nung naunawaan ko ito, makinig, tignan niyo si Pastor ha, nung naunawaan ko ito, ang connection nito ay naman sa Matthew chapter 6. Ang kaya pala sabi ng Panginoon, huwag niyong alalahanin ng inyong kakainin, ng inyong galamitin, ng inyong susutin. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan niyo ito. Pero sa lahat ng bagay na ito, pag sumikamitan, meron sa Tagalog. Sumikapan. Okay na, Tagalog-English na lang. But seek first the kingdom of God. Pinapirapan mo ako Amen po ba? Nakuha niyo po ba yun? Ito yung original. Sinasabi ng Lord, alam ko mula sa pasimula, ang trabaho ko, alam ko rin ang kailangan ninyo. Ngunit isang bagay lang masasabi ko, seek first the kingdom of God. Amen. Amen po ba? Amen. The word, all these things shall be added unto you. The word, all these things shall be added unto you when you seek God first. Maliwanag na po ba? Sino dito na buksan lalo? Maliwanag sa kanya itong Matthew 6:33. Kasi gastos na ito. Tama? Tama po ba? Pero kayo mas naunawaan natin. Amen po ba? Now, ano ulit ang trabaho ng Diyos? Pagyamanin ka at pangalagaan. Sinabi niya sa tao. Tao ka ba? Tayo mo rin, tao ka ba? Tao ka ba? O, tingnan mo katabi mo. Tao ka ba? Nakasave na tao ka? O, sinabi niya sa tao, makakain mo. Ano sabi? Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa lamanan. Makakain mo daw. Amen? Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at Masama. huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon, pakilaki, mamamatay ka. Klaro ang instruction? Klaro ba ang instruction? Sa araw na iyon, mamamatay ka. Alam mo saan sila nilagay ng Lord? Sa Garden of Eden. Sa yung Eden. Hindi Eden. yung Eden cheese. Magutom na kayo, ha? Sino favorite nun? Di ba? May hotdog naman. Okay. The word Eden is not a place. Ha? Eden is not a place. At hindi rin yung pagkain. Kaya makinig, nahanap yung Noah's Ark, nahanap yung mga coin, nagsinaw ng coin. Pero yung Garden of Eden ay hindi nila nahanap. Why, Pastor? Makinig, tingin.
Because ang garden is a atmosphere. It's not a place. When you talk about atmosphere, listen, atmosphere kung saan ang Diyos ay nagpapalit-panaog. Nakikinig po ba kayo maigi? Kaya yung garden, anong pinagkaiba ng garden sa forest? Forest magulo. Ang garden ay may orderly. Ang forest, magulo, puro talhain doon. Nakuha niyo ba? Makinig, saan ngayon yung Garden of Eden? Saan siya? Here in the sanctuary. Amen. Ito po yung sanctuary. Amen. Binasa ko nga, kailan tinawag yung building na church? Dahil yung church ikaw. Kaya nga, meron akong isa pa na unawaan ngayon. Ang tawag dito ay sanctuary. Kung saan bumababa ang Lord. Amen. And this is the real garden. At sa loob ng Garden of Eden, ang trabaho ng Lord, makinig, is pagyamanin ka at pangalagaan. At sino, at saan ito ngayon? Nasa church. Naglagay ang Lord ng pastor upang ang trabaho ko is makinig, i-release ang blessing sa iyo. Pangalagaan ka at pagyamanin. Not in financial, but in spiritual. Walang kausap. Amen po ba? Amen po ba? Pagklaro na po ito sa inyo, excited kayo pa nagpatawag ako sa inyo ng meron tayong discipleship, excited ka ngayon magpapadiscipleship. Because, makinig, yun ang trabaho ng pastor. Ipaunawa sa iyo. Amen po ba? Tuloy. Sabi mo tuloy, pastor. Tuloy, Pastor. So, anong sinabi? Huwag lamang yung pagkain nito at kapag kakainin nyo ito, kayo ay Mamatay. ano? Sapagkat sa araw na kainin mo yun, ikaw ay mamamatay ka. Amen po ba? Now, tingnan nyo. Kaya lang. Kaya lang, Pag-poor ang understanding. Pag poor ang understanding, Talagang, it will cause unbelief. it will cause unbelief. It will cause unbelief. It will cause unbelief. Naniniwala ba kayo? Ha? Kaya sa iyo, pakikinig is so importante. Yung nakikinig is so importante. Amen po ba? Amen. Eh, pagdating sa Genesis chapter 3, ano nangyari? Clear ito ha, pagdating sa Genesis chapter 3, ano nangyari? Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop. Na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae. Eto na. Tinanong niya ang babae. Hindi niya tinanong si Adan. Kasi pag si Adan ang tinanong, makinig, malamang, accurate ang masasagot ni Adan. Kailang babae yung sinagot. Babae yung tinanong. At babae yung kausap. Yun ang problem pag sa discipleship wala ka. Mali-mali ang sagot mo. Amen. Yun ang problem pag lagi kang pala-absent. Mali-mali ang sagot mo pag kinumpronta ka ni Satanas. Ulitin ko ako. Tuloy? Tuloy ba? Ang sabi ay, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa lamanan? Ang tanong ko, may dagdag na ba kagad? May kausap ba ako, may dagdag ba? Ang sabi kanina, pwede mong kainin maliban lang dito. Pero ang sabi niya dito, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa lamanan? Makinig. Nung nagdideklara pala ang Panginoon, makinig, paano nalaman ni Satanas? Paano nalaman ng ahas? Naroon siya nakikinig. Naroon si Chismoso si Chismis. The first gossiper in the Bible, si Satanas. Andun siya nakikinig. Ano ba? Para kayong bata habang in-explain dito sa inyo. Kasi makinig. Dinig niya. Kaya lang yung makinig. May dagdag na pagdating ng ano. Hello. Nalala niyo siya sabi ko? Alam mo, nakita ko si Rayville. Tumumba. Tapos pagdating dun sa isa, nakita ko si Rayville. Dinala na. Nakita ko, patay na. Nakuha niyo po ba? Ganyan ka, delikado. Nakikinig. Ulitin ko again. Ang ahas mo, pinakatuso. Kaya pagka yung kapitbahay mo, makinig, kaibigan mo, araw-araw puro na lang gossip ng kanyang pamilya. Nako, huwag mo na pakinggan yan. Sipat. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae,
Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa lamanan? Ang tanong ko ba, ganyan bang sinabi ng Lord? Ang sabi ng Lord kanina, pwede mong kainin. Maliban lang ito. Tingnan mo pag mga dismuso. Hindi. Di ba? Sabi ng Lord, bayad ng utang mo lahat. Sabi ng Lord. Di ba? Pagdating kayo sa talas, hindi pa bayad. Kanina nagsinungaling ka. Nakuha. Hindi ka karapat dapat. Huwag ka na mapapapraise the Lord. Inantok ka na naman. Di ba? Nakuha ano ba yun? May kausap pa ako. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon. Yan yung sinabi niya kanina, right? Balik mo sa Genesis 3. Bakit ito pinapaulit-ulit? Kasi nothing is yours until you understand it. Amen po ba? Tingnan niyo po. Ang problem, sabi ko, saan kayo babae dito? Ba't itong sagot ng babae? Tingnan niyo ang sagot ng babae, ha? Sagot ng babae. Mga babae, basa rin. Babae lahat. Babae. Oh, hindi. Malalaki, magbasa. Babae. Babae, lahat ng babae, magbasa. Go. Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Ano sabi? Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, ihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ano napansin niyo? May dagdag na rin ba ang sagot niya? Ano sabi? Ano sabi? Yan ang problem. Yan ang problem. Makinig. Ganito ang gusto kong sabihin sa iyo. Alam ng demonyo na may diferensya ka. Hindi yes. Makinig. Kaya makinig. Kapag kung saan ka mahina, doon ka na titirahin. Kaya ang sagot niya, tingnan mo. Ano? Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, nihipuin man. Ganyan bang pagkasabi ng Diyos? No. Pero the spirit of gossiper. Makinig. Ang bunga nito, kung kami raw ay kakain ito, mamamatay kami. Ganyan ba? May dagdag, right? Nakakita na kayo na ganyan, may dagdag. Iba yung kwento mo. Kaya minsan yung nagsali ng pag-away-away because iba yung kwento ng may kwento. Amen po ba? Kaya sabihin mo, mula sa araw nito, huwag kang mag-chat. Huwag kang mag-PPM pag may sama ka ng loob. O may gusto kang iayos, gusto yung kausapin mo yan. Kasi, magkamalit ka lang ng isang letra. Tama ba? Naku, iba na dating. Lalo pagkakapital ang chat mong Makoy kay Rika, di ba? Tapos sabi sa'yo, galit ka ba? Hindi, nagmamadali na ako, di ako galit. Amen po ba? O ano nangyari? Tingnan niyo ano nangyari. Ano pinapakita ko sa inyo? Tingnan niyo ano nangyari? Sumagot ako. Hindi naman kayong ahas. Basahin na natin sabay-sabay. Ngunit Sinabi ng ahas, ano sabi? hindi totoo yan. Hindi. Please, ang sabi niya, ngunit sinabi na hindi totoo yan. Ginawa pang sinungaling ng aking Diyos. Ang sabi ng aking Diyos, if kakainin niyo ito, tiyak mamamatay kayo. Amen. Pagdating dito sabi niya, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Oh, sabi ni Pastor, sige, first the kingdom of God. Eh bakit magbibigay pa yan si Pastor ng isang kabang bigas? Bakit tayo unahin ng linggo? Bakit lagi na lang, church? Bakit disciple? Akin, anong trabaho ng Lord? Pagyamanin ka at pangalagaan ka. Why? Hindi ka niya hayaan magbaban sa discipleship. Unahin ng Lord na wala kang kakainin. Yan po ang pagkaalam ko. Yan po ang revelation sa... Ulitin ko po, hindi ka hayaan ng Lord na unahin mo sa araw ng linggo na wala kang kakainin ng pamilya mo. Amen. That's my God! Amen po ba? Kaya ang pagkapura ng understanding mo, oo nga, walang gatas sininin, wala tayong magain, patay. Tingnan mo, pag-uwi mo, pagka hallelujah, pag gano'n ang thinking mo, pero papagampit mo, Lord, pinapaubaya ko po ang pangailangan. Lord, anak namin siya, pero ikaw pa rin nagbigay sa amin ito. Kung mahal namin siya, mas mahal mo yung anak ko. Amen. Kung wala pa anin ako, amen po ba? Alam mo, nung naunawaan ko pagpapastor, makinig. Dati, parang struggle ako. Ngayon, sabi ko, Lord, ako'y katiwala mo lang. Iyo ang church na ito, katiwala mo lang ako. Ikaw mag-supply ng lahat ng aming pangangailangan. Amen. I'm true enough. Amen po ba? Ano sabi dyan? Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay.
Kaya pag mayroong mga tao na umaligid-aligid sa inyo, makinig, at naapektuhan ang inyong panampalataya, naapektuhan ang inyong paglilingkod, yung willing na willing ka ng sumunod, tapos makinig, papapadala sa Satanas. Alam mo kung bakit? Tingin pastor, tingin kayo kay kukulan. Because, pag ikaw ay naabot mo ang panawagan sa iyo ng Panginoon, magiging threat ka sa kanyang kaharian. Sabi mo, dangerous ka pala. Delikado ka. Nakikinig ba kayo? Totoo yan. Kaya pilit siyang gumagawa ng kaparaanan na i-delay ang pagkaposisyon sa iyo, ang pagkatawag sa iyo. Hanggat kaya niyang wasakin, wawasakin ka niya. Kaya ganito ka-importante sabihin mo, nakikinig at may nagpapastor. Ang sabi sa Jeremiah 3 verse 15, I will give you a shepherd after my own heart who will feed you with knowledge and understanding. Amen. Sino dito parang ganyan ngayon parang siya ng born again? Pakita sa kamay. Aba, si Gia ba ng born again? Amen po ba? Doon sinabi na kasi, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. At kalamitan, makinig, hindi literal na Satanas ang nabulong. Sabi ko, hindi literal na Satanas ang nabulong. Makinig, merong magulang mo. Eh, di ba masakit? Minsan ang asawa mo, pero wala dito. Nakikinig po ba? Minsan may nabulong pa. Lahat ng importante sa'yo. Mananay, yung labahan mo. Sasabihin mo, huwag ka na mag-church, ang dami mo labahan. Listen, the moment, makinig, na mas pinahalagahan mo yung labahan mo, yung ugasan mo ng plato, makinig, yung kasal na pupuntahan mo araw ng linggo, yung birthday na mas matindi ka pa kay Satanas. O kay Judas. Kasi si Judas pinagpalit ang Diyos sa 3rd December pila. Pero yung mga manampalataya ngayon, inuuna ang kasal at saka birthday, pinagpalit ang Lord sa isang pinggan o spaghetti. Sabi mo, huwag kang Judas. Huwag kang Judas! Nakikinig ba kayo? Si Judas pinagpalit sa 3rd December pila. Ang katubas ng pera ngayon doon, kalating milyon, halos ng milyon. Yung katubas ng pera ngayon doon. Amen po ba? Hindi na pupunta ng birthday yun. Mamaya na pagkatapos ito. Nakikinig ko ba kayo maigi? Alupin ko rin. Marami ng palata kayong malakutas. Ako may mag-selfie. Sabi ni Pastor Wilson yung aking mentor. Pastor Sally, napakatindi Pastor Sally, nag-mentoring kami. Pero yun mo, nagbigay na ako ng paalala, Wednesday pa lang, Friday pa lang. Magkita-kita tayo sa araw ng linggo sa church. Tapos babanatan ko, Pastor, hindi kami makapunta. Nagpaalam pang inayupak daw. Ang sabi pa ng aking mentor, sana nalunod ka. Basta ako ang mag-selfie. Pangalawa, under deception. Makinig. Tingin kay Pastor, na ikaw ay under deception ng kaaway. Kung kailan araw ng linggo, tsaka masakit ang ulo mo, masakit ang dibdib mo, masakit ang puso mo, masakit ang puso mo, masakit ang puwit mo, masakit ang bulsa mo. Lahat ay masakit. Kung araw ng linggo, tsaka kung araw ng linggo, right? Nakikinig ba kayo? Walang kausap. Nakikinig ba kayo? Tapos hindi ka ba nagtaka, mula 8 to 12, masakit yung ano mo. Pagdating ng 12, hindi na masakit. Sa demonyo yan. Nakikinig ba kayo? Nabiyo si Pastor. Paano nalaman ni Pastor? Nakikinig ba kayo? Ewan ko dadaya sa kaaway. Amen. Hello? Nakikinig? Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Marami dito sa inyo. Hindi totoo yan, siya sabi ni Pastor. Subukan mo. Mamamatay ka. Subukan mo. Ay, ako yung sasabi sa iyo. Eh, baka hindi mo pa nakikita ang gusto mo. Tama po ba? Subukan mo. Amen? Ang Lord hindi nagbibiro. Pag gusto niya ikaw alagaan ka niya, mamalit ka niya. Amen po ba? O, palakpak kay Lord sa mga nakaunawa. Sa mga hindi nakaunawa, pumalakpak. Amoy palakpak pa rin. Sa mga hindi nakaunawa. Ulitin ko, sa mga hindi nakaunawa, pumalakpak. Wala nakikinig. Sa mga nakaunawa, pumalakpak. Wow. Lord, pwede mo silang punin. Gusto mo pumunta langit? Ha? Pakitaas ang pumunta langit! Pupunta ko langit! Lahat pupunta langit! Amen! Pakitaas ang pupunta langit!
langit? Okay na. Amen po ba? So, malimit ito nangyayari sa ating buhay. Ngunit sinabi ng aso, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Makinig kayo maigi. There's always consequence every time you violate the laws and principle of God's Word. Amen. Meron consequence. Nakikinig po ba kayo maigi? Amen. Tingnan niyo po ang kapatunayan dito sa inyo ha. David, pinatawad siya nung siya'y nahuli sa pagkakalo niya at pagpatay kay Uriah at inasawa niya yung makinig. Pinatawad siya ng Lord, right? Pero may consequence. Pero kinaganda kay David, nakabalik siya. At nung nakabalik siya, hindi niya na muli ginawa yung dati niyang ginawa. Ano mo ang ganda ng kwento ng buhay ni David? Amen po ba? You need to become discerning. Amen. 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 You have discerning. Discerning. O, tanongin ko kayo, saan nagpapasimula ang kasalanan? Ha? Saan? Sa hindi pakikinig? Ano pa? Saan nagpapasimula ang kasalanan? Pakinig. Sa mata. Okay, bigyan example. Practical again. Dati hindi ka naman magsusugal, right? Ha? Pakinig. First thing first, nakita mo. Bumulot ng shekel. Malunggay. Tangit. Makinig. Kaya ang kasalanan nagmumula makinig. Mata. Si David, nagpahinga si David. So makinig. Nung nagpahinga si David, panahon hindi nyo pa pagpapahinga. Galing sa digmaan, nagpahinga siya. Doon sa taas ng balkonahe. Brother Ray, merong UFO. Pabila yung UFO, nandun. Unclothed female object. Di ba? UFO. Hindi alien yun. Pabila mo doon naliligo. Nakikinig. At nung nakita niya, makinig. Lumasok sa isip, dumali sa puso. Pero may revelation ako dyan. May revelation sunod sa akin dyan. Sabi sa'yo, Pastor Sunny, anak, si David hindi una nagkasala sa mata. Makinig. Si David hindi una nagkasala sa mata. Kung ano minanasan ng puso. Attractive ang mata. Wala akong kausap ko. Sabi ko anong ninanasan ng puso, attractive ang mata. Pag ninanasan ng puso, Dunkin Donut, attractive ang mata sa Dunkin Donut. Amen. Tama po ba? Nakikinig po ba kayo? Kaya huwag sabihin nyo naman, sabi sa James chapter 1, 13-15, huwag sabihin nyo naman na tinutokso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi manunukso ng sinuman. Kaya natutokso ang tao sapagkat may pagnanasa siya sa Amen. Di ba po? Amen po ba? Okay, nakakalaganti. Amen. Amen po ba? That's the job of pastor. Hello. Yung trabaho ng pastor. Kaya pag walang maggagabay sa iyo, alam niyo, ito, di ako mayak na magsasabi sa iyo. Lagi ako kinokorek, lagi ako sinasabihan, Sunny, always be humble. Sa paglako ng church mo, sa pagiging successful mo, prone ka, prone ka para maging mayabang. Prone ka na hindi sumunod. And I thank God na may nagpapastor sa akin. Nagpapasalamat ba kayo na akong pastor nyo? Nagpapasalamat kayo na akong pastor nyo? Okay, kung akong pastor nyo, makakapakinig ka lagi ng offending. Pero every time ina-open kita, mahal kita. Pero the moment hindi na kita ina-open, Rika, sorry. Amen? Ibig sabihin, yung tali na nagbigkis sa atin, ginupit na. Amen? Nakikinig po ba kayo maigi? Kasi sanay tayo sa message na ganito. Tingnan niyo po. Sanay tayo sa message na ganito. Ano, Andre? Mahal kita. Okay lang yung mga ginagawa mo kahit nagkamali ka. Bonsai. Di ba? Hindi siya mag-grow. Nakikinig po ba kayo maigi? Pero pag nakikita niyo, Andre, bagamat nagkamali ka, mali ang ginagawa mo, Andre. Kaya naman, hindi kalooban ng Diyos yan. Di ba, Andre? Bangon. Ako ano pinagkaiba? Hindi sa kinunsinti ng Lord. Yes, Andre, mali yung ginagawa mo. At ikakamatay mo yan. Pero Andre, bangon! Bangon, dudes! Ngayon! Andre, bangon! Nakikinig ba kayo? Magkaiba po pag ang Lord ang nagsalita at ang demonyo. Pag ang demonyo nagsalita, makinig, tingin. Tingin. Pag ang demonyo nagsalita kay Ali, huwag ka na mag-church.
Diyos ka pa, ipokrito ka naman. Kapal ng mukha mo. Pati natin ka pa, akala mo kung sino ka. Sagi ka ng mga tinisunan. Yung demonyo. Nakikinig? Demonyo yun. Nakikinig? Napakinggan niyo ba ako? Kasi magkalita tayo eh. Ha? Kaya pag ganun mga boses, demonyo yun. Pero ang Lord ay ganito. Magaling. Ali, nagkamali ka. Ilang beses na? Lord, 7 na, sabi ng Lord sa'yo. The righteous man paid at 7 times. Righteous yun ha? But he arise sa ikawalo. Amen. Nakikinig mo ba kay Mikey? Wala akong kausap. Kaya iba pag ang Lord na nagsalita. Hello, kaya you must become discerning. No, si Pastor, pinapatamaan naman ako. No! Hindi ka pinapatamaan. Sinalasaan na nga kita eh. Hello, nakikinig ba kay Mikey? Tingnan nyo, hindi kayo magiging ganyan, ka-attentive. Kasi makinig, huli ka malbon. Tama? Kaya mga asawa, huwag kayo maging boses sa tanas. Totoo yan. Kasi yung asawa nyo lalaki, hindi kami perfect. Mukha na kami artistahin. Pero dito, kaya mo, si Bong Revilla. Nakita nyo ba? Hello, hindi perfect yung asawa nyo. Ay, nako. Nakikinig mo ba kay Mikey? Ha? Kaya huwag mo sabihin. Hindi totoo yan. Hindi pa mo sabihin sa asawa mo na. Hindi totoo. Ano ba? Unawain na natin. Wala ka sinili. Dapat mag-support ka. Kasi the moment nag-agree kayo mag-asawa, makinig, the blessing will follow. The blessing will follow. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo magkaaway. O, kahit natin mo kayo naaway. Tama ba? Ito ang problem pagka poor understanding. Amen? Yung mga risalis niya sa hindi totoo yan. Bukas na ako dyan. Kaya sabi, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Ha? Sino magsalita niyan? Ang ahas. Yung katabi mo, ganyan ba sinasabi sa'yo? Next. Ano sabi next? Verse 5. Basa. Ano sabi? Dagdagan pa yan. Basa. 5. Sinabi naman yan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Kinig. Sounds good. Pero ang tanong, totoo ba yan? Gusto kayo buksukunin nyo ito, catch the spirit. Hindi kailangan ni Adam and Eve na magiging parang Diyos sapagkat makinig, kawangis sila ng Panginoon. They're like God. Let us make man upon our image, upon our likeness, and let them have rule or domain. Sa pasimula pa makinig, ang tao, makinig, parang Diyos. Ang tao lamang, makinig, ang binigyan ng Diyos ng kakayahang, makinig, gumawa ng bagay. To create ang tao binigyan. Inimpartan nito ng Diyos. Ang tao lamang. Amen. At ang tao lamang ang kawangis ng Diyos, hindi yung angel. Pinag-usapan namin ng mga kalalakihan. Yung mga angel, yung mga cherubim, cherubim, marami silang wings, marami silang mata. Ang tao lamang ang kawangis ng Diyos. Amen po ba? Kaya pagdating dito, nagsinungaling na naman si Satanas. Ano sabi diyan? Basa nga, basa. Ano sabi? Sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Sabi mo, Satanas, hindi ko na kailangan pagkat ako ay kawangis ng Diyos. Amen. So discerning of spirit. Kaya tingnan mo paputunayan ko sa inyo na grabe yung pagkatalino ng mga bata ngayon. Si Gia nagdelikado dito kasi baka mas magaling pa ito sa computer. Alam mo ba? Papahanga ka sa mga bata, bigyan mo ng cellphone, hindi mo tinuro kung alin yung up and down. Ako hanggang ngayon, hindi ko alam yung gagawin yun. Totoo lang. Yung mga bata, tingnan mo, Pero pag laruin mo, kung kinausap ko sila Michael,
alam nyo yung kwento. Ano? Ang galing nyo. Ang galing mga bata. Alam mo kung bakit? Merong ability. Kakayahan. Nakuha, pero dapat makinig, may mag-guide. Amen. Kasi pag hindi ginide ito, makinig, delikado ka mo. Delikado. Amen po ba? O, ano sabi diyan? So, ang puno, sa verse 6, yung puno yung pinakamaganda sa paningin ng, sa verse 6. Napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Okay. Alam niyo ba yung verse 6 na yan? Nariyan yung lust of the flesh. Makinig. Naisip din niya the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Nasa verse 6. You can read it. Pag isa-isa ko pa yan, habang pala yan. Amen po ba? Amen. Makinig. Hindi ka ititempt ng kaaway, ititempt ng kaaway na wala kang desire. Diyan mismo ay nakita na may desire. Tingin kayo sa akin. Tingin. Mga babae na lang. Dahil ako sa lalaki. Mga youth, mga babae, saan kayo nagkagusto? Mga youth, pangit o pogi? Pogi. Huwag kayong maglokohan dito. Wala pa dito nagsabi na, uy, crush ko yung pangit mo yun. Wala! Pagsisinod, ka naman. Walang ganun. Tama ba? Hello. Mga boys, mga barako, nung kayo ay hindi pa born again, sa langit mo gusto. Dito na. Saan ka pa? Tama mo ba? Hello. Nagbabayad ka pa ng latest drinking. 150 that time, 250. Ngayon pa, may bandod na yata isang bote. Nung ako'y nasa Manila pa, year 2008, 2009, sa Caloocan, makinig, Fairview. Ang mahal ng latest drink, 175 na nga eh. O ilang taon na nagdaan yun? Ay, mabuti na board again ako. Ilang bakit? Makinig. Walang tukso na pangit. Anak, alam ko naka-preserve ka na kay Irish. Kaya, okay. Ulitin ko, walang tukso na pangit. Lahat ng tukso ay maganda. Makinig. Pati mga boys, di ba nagpa-fake news kayo? Punta kayo ng alauna, lasing na. Tapos mag-give a table. Patingin mo sa kanya, ang ganda, ang puti ng mukha. Yung pala, puro mga halundak sa umaga. I've been there. Sabi ko sa mga kabataan, huwag niyo subukan. Masisira ang buhay niyo. Nakikinig ba kayo? Hello? Nariyan ba kayo? All deception. Makinig. All deception. Makinig. Lahat ng pandaraya ng kaaway, makinig, laging maganda. Kaya makinig. Makinig. All. Na pandaraya, laging maganda. Because okay na kay Satanas. Okay na sa kaaway na makuha mo yung good, wag lang yung best. Amen. Kaya like ko dito the declaration, the best is yet to come. Sabi ko, the best is yet to come. Amen. Pag sinabing good, hindi lang po siya sa babae at lalaki. Ito po yung good. Makinig, be careful. Makinig, good na sahod, good na trabaho. Amen. Be careful. Makinig, because hindi yan yung best. Paano malalaman na hindi yan yung best? Good siya, pero yung good na yan nagpapalayo sa iyo kay Lord. Yung good na yan pumapatay sa pamilya mo, hindi galing kay Lord. Hello? Ano yung best? Makinig. Makinig. Yung trabaho mo, yun ang lalong nagpapalapit sa iyo sa Lord. And that's the best. Nakikinig ko ba kayo maigi? Are you there? Amen. Nakaisip kayo talaga. Oo, pati Sunday, hindi ako maka-attend. Ang iba dyan, mag-advise sa pamilya. So, isip-isip yung mga ako. Nakikinig pa kayo maigi? All good. Sabi mo good. Sabi mo good. 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 Satan is hiding in the good intention.
nag-hide siya sa good intention. Naalala niyo yung John chapter 12, 1 to 7? Binasag ni Maria yung pabango at pinunasan ng kanyang buhok. Sabi ni Judas, sabi niya, pampihira. Bakit binasag pa? Bakit binasag yung pabango at pinahid pa sa kanyang buhok? Tapos may concern siya, good intention niya, right? Sabi niya, sana yung pinagbili na lang yan at pinamigay sa mga dukha. Good intention. Tama? Alam niya, yun ang first time na open siya, pero hindi siya sinabihan. Bakit siya na-open? May karga siya. Offending message, it will build you, or makinig, it will pull you down. At nung narinig niya yun, sabi ng Lord sa kanya, hayaan niyo siya. Hindi mo siya sinabihan ng Lord. Pero nung makinig, nung narinig niya, yung masakit, sabi niya, parang kilala. Ang galing ng ni John de Balamid Basulat. Sabi niya, sa totoo lang, hindi siya concerned. John chapter 12, 1 to 7. Kaya niya lang sinabi yun, sapagkat kinukupitan niya. Treasurer pala siya. Nabasa niyo yung text niyo? Nakuha niyo ba yun? Kaya all good intention. Kaya be careful sa good intention. Pangalawa, makinig, na deception. Kailangan mo may discernment. Papatunayan ko sa si Jesus. Nag-operate lagi sa discernment. Noong una, nagtanong ang Panginoon. Makinig, ang sabi ng Panginoon, kayo, anong pagkakilala niyo sa akin? Sabi ng iba, kayo po si Elias, kayo po si Propeta. Sabi ni Peter, kayo po, the Son of the Living God. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, yung revelation na yan, hindi galing kanino mang tao. Yan ay galing direct kay sa aking Ama. Sabi niya, Peter, upon this rock, I will build my church. Same verse, same context. After that, nung sila naglalakad na, Matthew 16, 20 to 23. Nung sila naglalakad na, sabi naglalakad na, ang sabi ng Panginoon, ako ay dadalhin sa ganito, mamamatay ako sa ganito. Ang sabi ni Peter, makinig, huwag daw mangyari ito. Ang ginawa ng Lord, makinig, Satan, get behind me. Same na may revelation, kaya so be careful. Be careful. Akala mo kay Lord pagaling. Akala mo kay Lord pagaling. Baka hindi na. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Peter, Peter! O Satan, di ba kay Peter? Satan, get behind me. Malis ka. Nakuha niyo ba yun? Kaya ganito ka-importante yung discerning of spirit sa church. Without the discerning spirit, hindi natin mag-discern kung anong tatakbuhin ng church. Kaya po ay crossover, embracing our God-given destiny, right? Ang ating topic ngayon, makinig, arise and shine. Year 2026 is arise and shine. Why? Because naka-crossover na tayo. Amen? Ang dami pong revelation dito. At pagdating sa next verse na yan, nagturuan na sila. Nabasa yung turuan nila? Kasi po, yung babae, makinig, lalaki, pananagutan mo. Amen. Ito ay mga babae. Lalaki, Richard, pananagutan mo yan si Pauline. Kaya si Pauline dapat ma-disciple mo. Pauline, magpa-disciple kay Richard. Amen. Hindi ko mag-disciple sa kanya. Amen. Hey, look at me. Ito yan. Ang lalaki, ako na niya di-disciple asawa. Pag hindi mo na-disciple yung asawa mo, naku, magaling pa sa pagod. Walang maniniwala sa inyo sa church. Hindi sa una mong disciple asawa. Amen. Listen, hindi ang babae ang magtitimon. Amen. Lalaki ang nagtitimon. Ito ang babae. Nakuha niyo po ba? Because deception is rampant. Tingnan mo sa secular. Amen. Sa mundo. Hindi, ako nagpapasok, bilyon-bilyon pinapasok ko. Dapat ako nasusunod. Taga-alaga ka lang ganyan. Pero pagdating kay Lord, makinig, kahit pastor ka pa, kahit pastora ka pa ng church na ito, pagdating sa bahay, under ka ni Richard. Baka mayabog ka. Nakikinig pa kayo? Listen. Tandaan nyo lang ito, ha? Now, anong pastor ang function ng babae? Para hindi ma-deceive ang lalaki. Ang babae, isuraw mo siya ng love, ng care, ng understanding. Hello, tayo ka-train. Tayo, harap sa kanila. Tama, harap mo sa kanila. Yes, ang tangkad na Si Andre, makinig, ay magiging prone
Ngayon pa lang, pag-pray mo na yung tamang Rebecca mo. Wala yun. Yes! Ano ba? Nandini na! Dalawa ba? Rebecca na Chris? Isa lang! Isa lang daw. Makinig. Makinig. Lahat kayo dito, mga bata, I'm talking sa mga young people. Diyan. Pagbigyan nyo na ako, kasi matagal-tagal tayo dito magkakita. Amen po ba? Makinig. Ngayon pa lamang mismo, don't be deceived sa pogi at magaling magdamit, stato, aesthetic. Makinig. Choose a man or a woman. First thing first, who love God. Who have fear in the Lord. At mahal niya ang kanyang nanay at tatay o mga pamilya niya. Makinig, perfect para sa iyo. Amen, Angeline! Alam mo, kaya ako siya itinayo. Hindi sa pagbubuhat sa bago, iniyak nito ang kanyang pamilya. Sa ibang example daw sa Iniyak niya ang kanyang magulang, dinadalangin niya. Amen? Narinig ko na isang araw na nagpe-pray siya at nagre-reflection, yun ang heart niya, makasama niya ang kanyang pamilya. Amen? Why, Pastor? Makinig, yung pogi, akong pogi ko. Ayan, pakala mo, makinig, yung pogi, habang tumatagal yun, napapanit din. Di ba, kuya? Ano ko sabihin yung pogi? At saka yung payat, at saka yung kaseksihan mo, makinig, hindi yan forever. At least pinagdaanan din, no? Ilabang pa rin, nakaleda ako nun, nakapag-jerry ko naman lagi. Thanks. Sabi, lalo, tatay niyo yung pastora, Jerry naman tao sa akin. Ngayon, naging Kimpin eh. Ano si Kimpin? Anak ito yun. Nakikinig po ba kayo? Don't be deceived. Sabi ko, don't be deceived. Lalo na ngayon, ang back to school na. Oh, siyempre, back to school, papakilala yan. Maraming aura sa iyo. Ha? Maraming aligid-aligid sa iyo ng mga buhaya. Nakikinig ba kayo, Maigi? Maging kakaiba ka. Be discerning. Sabi ko, be discerning! Amen! Huwag padadaya. Huwag padadaya. Nakikinig. Yung mga anak ko rito ng mga ganda. Ipag-pray nyo yung tamang isaak sa inyo. Makinig, mga babae. Tingin, sila maghahabol sa inyo, hindi kayo maghahabol. Huwag na huwag magpo-first move. Kasi pag sa akin ka nag-first move, ang baba na tingin ko sa iyo. Oh, no. Tingin. Pastor, okay lang daw magregalong ensaymada? Oo nga, hindi ko siya dapat eh. Ano yun? I love you, babe. Sa lahat, sa kanila, siya lang. Itong dalawa lang yung pinagkata. Amen. Anong year yun? 2020, wala ba ito ba? 27 siya, 25 ka, di ba? 20 years pa, no? Okay. Okay na yan! Gusto na namin kumain ng pansit! Kaya nga, makinig. Mag-involve kayo sa ganito laging mga gawain. Kasi ma-enlighten kayo. Yung mga magulang, mga nanay, i-push yun yung mga anak nyo na umaten sa mga young pro youth. I-push nyo sila. Amen. Because makinig, bad company, corrupt good character. Kaya idalhin nyo sila sa good company. Amen po ba? Amen. Nakikinig po ba kayo? Ang daming, alam mo, ang daming tuloy-tuloy yung revelation sa akin ng Lord. Sa oras na ito. Amen. This time, I pray. Yung tamang lalaki para sa iyo. Amen. The Lord! Crystal, nagbalik na siya! Si Crystal hindi ganito. Tayo ka nga. Tayo ka. Ayaw, kapatuloy si Kadaratan. Dito. Crystal! Dito. Crystal is back! Diba nakatakot ka pa? Ay, bongga! Listen, si Crystal, alam nyo ni Crystal. Crystal, to be honest, di ba? Hindi kita binibigyan kailan. Sinakasaan ko nga kita eh. Tama po ba? Pero magaling, si Crystal ay para sa atin, para sa church. Iba transformation niya. Amin po ba? Ang ganda mo. Kaya tawag ko sa kanya si Kim Chu. Kimchi. Amen po ba? Tingnan niyo po. Kaya huwag tayong padadaya sa gawa ng kaway. Amen! Amen? Nakita ko siya kung paano siya nag-struggle mo, kung paano siya umiyak, kung paano ayaw niya maniwala sa Diyos, kung paano sabi niya, Pastor, totoo ba talaga? Ganito ganyan. I praise God. I thank the Lord.
Andito kayo sa Crystal. Amen. At hindi ko na ito ngayon kailangan pang bumbay, umatid ka. Nagkukusay ko umatid. At kahit pagalitan ko ito, glory be to God. Nabalik. Alam mo bakit? Tatay ang turing sa akin. Amen. Amen. Meron na ka mapapakilala sa akin? Kae! Parang ikaw yun. Okay, ganito mo tayo mag-usap, ha? Ganito tayo mag-usap. Alam mo kung bakit, ha? Oo, pamilya kasi tayo. Like lang. Amen. Pinunuwag ko ba kayo? Kaya tayo nagagalak umaten because we are family. Hindi lang ito member. Kasi pag membership, pwedeng ayaw ko na magpa-member. Mali. Pero pagiging pamilya, makinig. Kaya supply si Kuya Luis. Kaya supply si Brother Ray. Hindi ka pwede magpalit ng tatay. Kaya supply si Ate Maribik. Hindi ka pwede magpalit ng nanay. Nanay mo siya. Nanatili ka sa bahay. Like? Tama po ba? Palakpakan natin ka rito. Kaya sabi mo, kaya pumitas ng anumang ano, ha? Kasi kawangis ka na ng Diyos. Amen? I open to you my heart. Gusto ko sa tao dito, magaling, sabi ko nga, ino-open ko ito. Magaling, gusto ko kayo tulungan na maayos ang buhay. Spiritual, physical, at yung pagsasama ninyo. Amen. Ang dalangin ko, magaling, huwag kayong mag-alala doon sa gastusin. Ang importante, may basbas kayo kayo. Amen po ba? Gusto ko kayo makasal. Yung hindi makasal sa atin, makasal kayo. Ino-open to with all my heart. Kaya ako may lisensya, hindi para itago. Kundi ikasal ang pamilya. Amen! Amen po ba? Amen! Ikakasal ko kayo. Amen po ba? Paano daw sa physical? Kaysa puno ng mangga, kaysa puno ng avocado. Amen po ba? Are you listening? Ay, pero kayong tatlong bibi, apat na bibi, wag muna ha. Amen. Nakikinig. Are you learning? Amen. Uwi kayo ngayon, maunawa nito, maalala nito. Napakayaman pala ng Genesis. Na dati pag binasa ko ito, inaantok pa ako, pero balikan ko pa. Amen? So wag mo papakinggan ng kaaway. Wag mo papakinggan, totoo ba? No, balik ka sa scripture. Lagi ganito, kung meron kang pagtatanungan, dalawa lang, tatlo. Una si Lord, pangalawa yung scripture, pangatlo yung pastor mo. Amen. Si Lord, scripture, pangatlo pastor mo. Amen. Amen? Bakit pastor mo? Because your grace was deposited in me. For you. Amen? For you. Amen. Pag sinabi mo, ako'y umiibig na, patay na tayo. Ha? Ano sasabihin ko sa'yo? Huwag muna. Mag-aral muna. Masisirang buhay mo. Tama? Eh, pastor, crush. Okay lang. Kasi pag hindi ka nagka-crush, ha? Mongoloid ka nun. Eh, mongoloid ka nagka-crush eh. Nakita na kayo mga mongoloid dyan. Sabi, nakikita niyo ba yun? So, okay lang yung crush. Okay? Nakikinig? Okay, okay lang yung crush. Yes! Okay! Yes! Ganun ka na lang. Opo. Amen! Palapakan po natin ang Diyos sa buhay. Glory to God. Ganun po ako natapos sa tuloy-tuloy ko na ito. Wala, mamaya na po tayo mag-ministry. At tapos na po tayo. Hindi, tayo sa offering na muna. Bago mo na lang. Tayo sa offering. Palapakan natin ang Lord. Amen. Para random lang tayo dito. Okay, tayo na na. Ayun, kahit sa nabaling na po. Parang yun po ang inyong mga guys, in-offer ng dalong. Praise the Lord. Hi, Kyle. Ayan, praise God. Napagpala po ba ang lahat? At dahil dyan, kunin na po natin ang ating mga tithes and offering na po. Tayo po may idadako na sa ating tithes and offering. Siguro pagkakuha niyo, mabilis lang po na makabalik dito.
ito yung mga sumusunod sa salita ng Diyos. Amen po ba? Ay, andyan na ba kayo? Sige, ako okay naman. Kaya hindi ko kayo. Ayan, praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Ayan. Meron na po ba dito nagtanong kung natanong niyo po ba ang sarili niyo if talagang dapat po ba mag-tithes? Meron na po ba dito nakapagtanong ng gano'n? Dapat ba talaga mag-tithes? Totoo ba ang tithing? Di ba minsan napapatanong tayo, alam niyo po ba na ang tithing ay hindi lamang po siya batas, kundi ito po ay prinsipyo. Sabihin niyo nga, prinsipyo. Isang principle. Isa siyang principle na ginagamit po ng Diyos para hubugin ang ating mga puso at buksan ang daluyan ng pagpapala sa ating mga buhay. Amen po? Amen. So sa Old Testament, yes po, required ang tithing under the law of Moses. Pero bago po yun ay nagbalik na po si Abraham ng 10 ng kanyang tithes kay Melchizedek. Ito po ay makikita natin sa Genesis 14 verse 20. Hindi ko na lang po nailagay dyan. Si Jacob naman po ay nangako rin na magbabalik siya ng 10 sa lahat na ibibigay ng Diyos sa kanya. Makikita naman po natin yan sa Genesis 28 verse 22. If gusto niyo po may scan, if gusto niyo po i-check, i-take note niyo din po yan. Ngayon po, makikita po natin na ang pagbabalik ay hindi lamang po siya basta utos. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid. Hindi lang siya basta utos. Sabihin mo, it is about honoring God. Pwede ba? Tabigin nyo nga, hindi ko nakita na tinapid mo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. It is about honoring God. At sino po dito yung pagpunta pa lamang niya dito, talagang willing na siyang i-honor ang Panginoon. Amen. Kagaya nga po ng pinaalala ni Pastor kanina, mababasa din natin siya sa Matthew, ang mga matatalino, ito yung mga nagsasagawa ng mga utos ng Panginoon Diyos. Amen po? So, pwede bang tapigin niyo yung katabi niyo? Sabihin mo, kapatid! Gusto mo bang maging matalino? Alam mo sagot? Amen. Ayan. Amen. So, si Jesus din po mismo ay nabanggit din niya ang tithing sa Matthew 23 verse 23. Pero hindi niya ito kinansela or hindi niya kinansel ang about sa tithing. Pero, pinaalala po ni Jesus na mas mahalaga pa rin po ang justice, mercy, and faithfulness. Ibig sabihin po, kahit ikaw, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kahit ikaw ay nagbabalik sa Diyos, pero mali ang iyong puso, hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Amen po? So, importante, alam ko lahat dito malinaw na sa atin ang tithing, malinaw na sa atin ang pagbabalik ng 10% sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, tinitingnan ng Lord yung ating mga puso. Ako po ay hindi ko ma-examine ang inyong mga puso at hindi ko malalaman ang lamanan. Pero ang Panginoon, nakikita niya po ang ating mga puso. At isa pa po sa pinaalala ng Panginoon Diyos, sabi sa salita ng Lord sa Matthew 6 verse 21, Irish, ito nakalagay yan dyan. Sa Matthew 6:21, sabi po dito sa English, for where your treasure is, there your heart will be also. Pwede bang basahin natin ang sabay-sabay yung Tagalog? 1, 2, 3, go! Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ibig sabihin, pinapakita sa atin ng Panginoon Diyos, nasan nga ba yung ating mga puso? Kung ang puso natin ay nakatuon lamang sa paghahangad ng marami, sa pagiging successful dito sa mundo, di ba nga, sinishare ni Pastor kanina yung pagiging successful. Through success ay makikita at matatagpuan natin sa Panginoon. Amen? At anong ginagamit ng Panginoon? Ginagamit ng Panginoon ang kanyang mga lingkod. Ginagamit ng Panginoon ang kanilang church. So how will this church operate kung walang mga tao na nagtatize and offering?
ba na ang ating pastor ay nakasandulaang at nakashort ditong pupunta? Tingin nyo ba marerespeto siya? Tingin nyo ba kalugod-lugod yun sa Diyos? Hindi po. Ngayon, nais natin na magbalik sa Panginoon at hindi lang yun, nais natin na i-honor ang Lord dahil nais natin na tayo din ay maging successful. Amen po? Amen po ba? So ngayon, inaayos ng Lord. Sabi dyan, for where your treasure is, there your heart will be also. Hindi po sinasabi na huwag niyo na pakailangan yung pera. Pero, higit pong alalahanin natin na dapat ang priority natin ay ang kalooban ng Diyos. Amen ba? Pwede ba tabigin mo yung katabi mo, sabihin mo, kapatid, priority mo ba ang kalooban ng Diyos? At kung priority po natin ang kalooban ng Diyos, we will time. Amen po? Ibabalik natin ang 10% na nararapat sa Panginoon na galing din naman sa ating Panginoon. Amen ba? Ngayon po, sa ating offering, yan ay yung galing talaga sa ating mga puso. Kagaya nga po na lagi sinishare dito sa unahan, kung nakita natin si Abraham na in-offer si Isaac bilang offering, bilang yung buhay yun. Buhay yun ng anak niya. So, mas malaki pa ang ating magiging offering. Amen ba? Amen! Dito, hindi lamang po ito sa pera. Alam niyo kung kayo ay may lakas, kung kayo ay mayroong hanggang ngayon ay talagang kaya mo pang humayo, kaya mo pang mag-share ng salita ng Panginoon Diyos, you can offer your lives also as a living sacrifice. Amen? Amen. Also sa ating Hagay, pwede ba natin tingnan ang ating Project Hagay? Palakpakan naman natin ang Lord sa ating Project Hagay. Glory be to God. Alam niyo po, kada week, yan ay nadadagdagan. May mga butal-butal man, mga barya-barya, no? Pero, yan po ay still nakakadagdag po sa pagpapala na para ang church natin ay maging kaisa sa paglaganap ng salita ng Panginoon. Palakpakan nga natin ang Lord. And glory be to God. Mahina po yan. Palakpakan nyo yung malakas na palakpak sa Panginoon. Praise the Lord. And of course, kung nais po natin na tayo din po ay magkaloob sa Hagay, lumapit lamang po kayo sa ating pong mahal na pastora. At kung gusto niyo din po makita ang status na inyong Hagay, kasi yung iba dito tapos na, yung iba dito malapit nang matapos, at yung iba pa nais na mag-open pa, pwede po kayo lumapit sa ating mga pastora. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at ipapanalangin natin ang ating pong mga ikakaloob. Pwede ba natin ihanda na yung ating mga ikakaloob? Kung nais nyo pong itaas, ang inyong mga envelope, ang inyong tithes and offer given ang inyong Hagay, ngayon po, tayo'y tunay na mananalangin. At sa pananalangin natin, itong pag-abot at pagbabalik natin ng ating tithes and offerings sa Panginoon Diyos, i-claim nyo na ang pagpapala ng Panginoon ay aapaw sa inyo at sa inyong buong pamilya. Can we all just pray? Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father in heaven. Surely, Panginoon, na ikaw ay totoo sa iyong salita. Our barns will be filled, will overflow, Lord. Once na ang puso din po namin ay tunay, tapat, o Diyos na nagtatayag sa inyo. Alam namin, Panginoon Diyos, itong mga bagay na ito, Lord, ay ito hindi, Lord God, yung pagkakaroon ng maraming pera ang tunay na success. But true success, Lord God, ay yung magamit namin ang buhay na ito, ang lahat-lahat sa amin para sa iyong kalooban. And right now, let us just pray na kung ano man yung pag-aabot natin, yung paglalagay natin ng pera maayos, yung paglalagay natin dito sa tithes and offering box maayos, even ang ating puso ay maayos sa pagkakaloob natin sa Panginoon. Yes, O God. Salamat, Panginoon. Teach our hearts to obey you, to humble in front of you, O Diyos. Wala sa laki, wala sa liyan. Hindi ka doon nakatingin, Panginoon. Bagkus ikaw ay tumitingin sa aming mga puso. And you want us to cheerfully give back to you all the glory and the honor. Salamat, Panginoon. Continue to bless each and everyone, lahat ng magkakaloob at sa lahat ng walang mga kakayahan, O Diyos. Ang panalangin ko, maalala nila na this is their protection. Protection nila sa kanilang pag-iisip, emosyonal, physical, spiritual, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Lord God, patuloy mong pagpalaan ang inyong mga anak na nagkakaloob sa iyo cheerfully. Thank you, Jesus. At sa lahat ng mga ikakaloob na ito, gamitin niyo po ang inyong lingkod upang sa tamang bagay mailagay ang mga kayamanan, Lord God, na may i-offer at may ibabalik sa inyo. To you alone be all the glory, the honor and thanksgiving. This is our united prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord.